Dihay managtiayon mga kaigsunan nga nangadto sa Holy Land. Dili as pilgrims, kundi as mere tourists. Mga Kristohanon sila pero non-practicing sa ilahang pagtuo. Ang bana, wa kay mahimuot, kay ang atribida nga mother-in-law, mikuyog mangyod. So tulo na sila. Ambot unsang hitabua makaigsuunan nga ang maong mother-in-law didto man sad intaw na abti sa kamatayon sa Holy Land. Mauto nga nagpakitambag ang bana, meaning ang bana sa anak ni adtong mother-in-law, nagpakitambag sa tour guide. Unsay buhaton aron makaminos sila, aron mao ilahang option. Ang tour guide ma-explain kaniya nga kung ilahang ibiyahe og balik sa Pilipinas ang patayng lawas, mogasto sila og kapin o kulang $5,000. Pero kung adto na lang ilubong nila dito sa usa sa mga civil cemeteries or municipal cemeteries, mukabat lang kini kapin o kulang $2,000. Ug ang bana, dali kayong miingon, ipadala lang gid nas Pilipinas. So nahibong ang tour guide makigsuunan, giingnan siya, "Sir, makaminos man ka kung ari ilubong, di ba maituyo nimo ang magpakitambag ka na karo asa ka makaminos, nganong adto magini mo ilubong sa Pilipinas nga mo gasto man ka sa pagpabiyahe og $5,000, diri na lang kay $2,000 lamang, makasave ka og dako-dako gyud." Ang bana magkanayon makaigsuunan, di ba na may gisgutan dinhi nga 2,000 years ago na inamatay dinhi, unya gilubong nya after 3 days na banhaw? Di ko gustong ari ilubong, maniguro lang yun ko. Adto las Pilipinas gyud na. Makaigsunan, Happy Easter to one and all. Ang liturhiya sa pulong nining ato ang kasaulugan karon, nagpahinumdom kanato nga sa tulukibon kaayo nga paagi kita makaingon, kitang tanan nataw pag-usab didto sa Santo Sepulcro sa atong Ginoo. Ironic ay no? Ang atong bag-ong kinabuhi didto nagsugod sa usa ka lubnganan. Ang lubnganan nga walay sulod, maingon tangkunga, nagtimaan sa kadaugan sa Ginoo, batok sa sala ug sa kamatayon. Alang kanato mga Kristohanon, ang maayong balita sa pagkabanhaw sa Ginoo, tinuig natong gihandom, tinuig natong gisaulog, ug mahinangpon kay natong gibuhat kini. Apan atong hinumduman, alang sa mga unang Kristohanon, alang sa mga tinun-an sa ato ang Ginoo, this Easter revelation took them completely by surprise. Unang punto sa atong pamalandong, without faith, realities that should engender joyful hope only elicit unnerving bewilderment. Palihog, pamalandungin ninyo, the Gospel of Mark, chapter 16, verse 8. Mga kaigsuunan, tungod kay labing iwit sa ilang mga gilauman ang pagkabanhaw sa Ginoo, ang pagkakaplag sa mga tinun-an sa walay sulod nga lubnganan nakapataranta kanila, who were already resigned to the fact that they needed to forget and to move on. Imbes matugog sa pagmaya, napuno na hinuon sila sa kahingawa, samtang nangandam sila to pick up the pieces of their shattered lives where they had unceremoniously dropped them when their master died. Inay madasig, they shuddered at the thought of encountering in person their risen Lord, nga ilang gibiay-biay, ilang gibudhian, o ilang gitalikdan.
Sanglit kay sayod sila nga there was no escaping the necessity of reliving their shameful memories of how they conducted themselves during the trying times of the passion and death of the Lord. Di ba silang tanan na sipyat man? Only a handful had the courage to stand at the foot of the cross. Asa man to mga lagala kayo, nga I will die for you. They have to pass through us first before they could get to you. Asa naman sila? Nanago, gilimod, na malikas, haron lang yun maluwas sila sa peligro. All these things were in their minds. So ma-imagine mo unsa ilang gibati sa dihang nakabantay sila nga hala na banhaw gyud ay ang Ginoo. Ayha pa mga kaigsuonan sa eventual series of post-resurrection apparitions nga masuta o masabtan sa mga tinun-an nga ang Ginoo mibalik gikan sa mga minatay dili aron pagsudya o paghukom kanila, kundili aron paghatag kanila sa grasya sa kapasayloan o kalinaw. Mga kaigsuonan, lahi gyud ay kaayo if we look at reality through the lenses of faith. Alang sa naay pagtuo, death is no longer an enemy, but a friend who will lead you to eternal life. Alang sa naay pagtuo, ang sakit sa panglawas, dili di malas, kundili pahinumdom, nga kita dili gayud mulungtad ni ining kinabuhia. Alang sa naay pagtuo, ang mga kalisdanan ining kinabuhia, ang mga kapildihan, ang mga failures nato, dili ini siya kaparutan, kundili pahinumdom nga niining kalibutan we don't have a lasting city because we are on a pilgrimage to a real home. Haron dili mawa ang atong desire and vision of heaven, even as we try to make this world a better place. Kung wala tay pagtuo makaigsuonan, daghan tang mga butang nga dili nato makita, ug daghang mga butang nga dili nato masabtan, ug ang atong kasing-kasing mapuno sa kabalisa imbes mapuno sa kalipay ug paglaom. So mauna ang ato ang unang punto. Without faith, realities that are supposed to engender joyful hope will end up triggering fear in our hearts. Ikaduhang punto sa itong pamalandong, gikan kini sa panglantaw ni San Agustin. Through our mortal flesh, we gave the Lord the power to die so that He may enable us to share with Him the power to live. Mamalandungin ninyo palihog Galatians chapter 2 verse 20. Mga kaigsuonan, tataw kaayo sa kasulatan nga murabag ironic kaayo kung atong pamalandungon nga kung itandi nato sa mga tinun-an sa Ginoo, makaingon ta nga mas nangandam ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa kalagmitan sa pagkabanhaw sa Ginoo. Murag mas sila pa'y ni-anticipate. Ngano nakaingon ta niana? Unsa gihimo nila? Ilahang gipasilyuhan o gipagwardyahan ang gitakupan nga lubnganan. So makaingon tampo nga may pa sila na ipagdudang gamay nga unsa kag matinuod no? Maniguro ta. Pero ang mga tinun-an wala gyud na silang huna-huna. Ang ilaha wa tay mahims, namatay na ang ato ang magtutudlo. Let's move on. Let's forget the past. Let's move on. So di ba murag ironic ayo nga inaana ang panghitabo. Apan bisan pa, mo ni kanindot, bisan pa sa kahaguka sa ilang pagtuo sa pagkabanhaw sa Ginoo, o bisan pa sa ilang nasinati nga kalibog ug kabalaka,
ang mga tinunan na puno sa tumang pagmahal sa ilang Ginoo nga gilansang sa cross ug namatay. Ug kining maong tumang paghigugma maoy naghatag og kusog og kinabuhi sa masulub-on nga Santa Maria Magdalena sa pagdagan aron pagbalita sa iyang nakita didto sa lubnganan nga wala nay sulod. Ang mao gihapong tumang pagmahal sa Ginoo maoy naghatag og kinabuhi og kusog sa nahugno nga San Pedro and the other beloved disciple sa pagdagan usab aron pagsuta sa maong taho. Kabantay mo sa Ebanghelyo ron, gadinaganay. Wadyo ingon nga naglakaw. Nya ano nakaingon ko nga special to nga kusog? Gikan sa Biyernes Santo makaigsunan, I don't think nakatulog ni silang tarong. Human sa traumatic experience, I don't think nakatug ni sila nga naghayang. Most of them were mourning, gilubat-lubatan tungod sa kakuyaw. Pero tanawa, at the news of the Lord's possible resurrection, nanagan sila, napuno sila sa kinabuhi o kusog. Sa maong Easter Marathon, atong matawag tog Easter Marathon mga kaigsuonan, kinsa ni daog? Tataw kaayo nga sa maong Easter Marathon nga nagtimaan sa bag-ong kusog nga gumikan sa misteryo sa pagkabanhaw, ang midaog mao ang the beloved disciple. Not because he arrived at the tomb first, not because he was the first one to peek into what's inside the empty tomb. No. Nidaog siya, kay matud pa sa asoy sa Ebanghelyo, siya mao ang unang mituo nga ang Ginoo nabanhaw gayon. Kanindot sa iyang kadaugan. Ang kalibutan makiigsunan nga puno sa kasalanan, buot unta nga ang Ginoo magpabiling patay didto sa lubnganan. Apan ang atong buhi nga Dios gisakgaw gikan sa baba sa kamatayon ang iyang bugtong anak aron pagbantala nga death has no hold on us, since the cosmic divine love of God already conquered death and sin. Makaigsuonan, ang exchange of gifts wala mahinabo lamang sa pagkatao sa Ginoo. Dinhi usab sa iyang pagkabanhaw. Nahinabo ang exchange of gifts. We gave him through our mortality the power to die because he could not die because he's God. And so he had to take from us our mortal flesh so that he could die for us. And in the process, we will have the power to live life to the full. Mga minahal, diha sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, atong isangyaw nga kita, we are an Easter people and we are ministers of the resurrection. Pinaagi sa ato ang pagpakigbisog sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Og samtang ato ang gipanlimbasugan ang paghari sa dautan niining kalibutana. Og ang pagtamak sa dungog ug katungod nga tawhanon. Og lakip na ang paghikalimot sa himaya sa ato ang Dios nung magbubuhat. Kung ato nang mahimo, kita maunay mahimong living witnesses of the mystery of the resurrection. We can easily do that by the way we live if we manage to show to people, to the ones we meet in life, that it's possible by the grace of God to conquer our favorite sins. By the grace of God, it's possible to empty ourselves, to think of the other person. It's possible to become witnesses of the resurrection by making sure that our lives reflect the glory of God in the way we treat each other.